So, na-discuss na po itong terminologies and notation sa ordinary annuity. So po, pakipost na lang po para mas maintindihan nyo po. So, apply po natin yung mga terminologies sa mga formula. So, ito po yung example. Hinahanap po yung present value tapos future value of an ordinary annuity. Suppose you want to determine the present value of receiving 1,000 annually for 5 years at an interest rate of 5%. So, using the present value formula for an ordinary annuity. Ito po yung formula sa present value. So, isa-solve po natin dito yung solve for present value of ordinary annuity. So, yung given po natin is, ito po yung payment po is 1,000. Tapos, yung rate po natin is, ito po, 5% times 5% times 100. So, ito po. So, n is equal to may 5. Ito po yung n po is nag-represent din po siya ng time is 5 years. So, hanapin natin itong present value. So, ito po siya. Ito po yung formula. Tapos, i-apply po natin to. Ito po siya. Apply na po natin. So, 1,000 multiplied by 1 plus rate 5 shape tapos percent raised to sa may negative 5 over to sa may 5 shift para makuha percent equal sa may 4,329.47 or 0.5. So ito na po siya. So, yung present value po natin is na-determine na po natin 4,329.5 yung present value natin. Hanapin naman natin tong future value. Wala pa pong future value dyan. Imagine nyo na lang po. Tapos, solve for future value of ordinary annuity. Ito lang po yung formula. Future value equal to sa may payment times tapos itong 1 plus r raised to n minus 1 multiplied by rate. So, apply na po natin to. So, yung magiging given naman po rito, ito po. Wala pa po itong future value. So, gamitin na po natin sa formula. I-direct na po ulit natin. So, 1,000 times 1. Be careful po sa pagpindot po sa calculator. Kasi isang maliit lang po nating malaking bagay na po yun. 5%, 5 tapos shift percent po raised to 5. 5 po is year po natin or time, period of time minus 1. Sa formula na po yan. Over 5 shift tas percent. Pero ito po. So, equal na po natin sa 552 5.63 or 0.6. So, future value po natin is 5,525.6. So, kung ano po yung dito ng pera, dito po sa may example po is, ito po. So, ganyan din po siya. Kung peso naman po, edi peso naman po siya. So, paano naman yung pag-solve for payment of ordinary annuity? Tapos, given naman po rito is ito po yung formula. So, magiging given po yung present value tas rate. Tapos ito po. Rate. Tas ito pong n ulit is time po yan. So, i-apply na po natin yung formula. $4,329.5 ikon na po agad natin yan. Tapos 0.5 times rate po natin is 5. Tapos ito po para pag mag-count po ng percent over sa may 1 so multiplied by 1 plus 5 ulit natin para makanya percent raised to sa may negative 5
equal po is ito po siya 1,000 po 0.005 so 1,000 na po siya. Ito po yung pag-solve sa payment of ordinary annuity. So parang po yung pag-solve for number of time or period of ordinary annuity. So ito po yung formula sa pag-solve po ng time. So apply na rin po natin siya. Negative log sa calculator po 1 minus present value. Present value natin is 4329.5 multiplied by 5%. Ship ulit natin. Tapos ito po is 1,000. Ito po yung payment natin. Tapos over naman siya sa may lag. Ito po. Tapos 1. Oops. Plus 5%. Kasi yun po yung rate natin. Equal. So ito na po yung equal niya. So dito po, nakuha na po natin yung time. 5 po. In-apply lang po natin itong mga given po rito sa question na to. So, paano po pag hinanap po yung interest rate? Solve for interest rate of ordinary annuity. So, ito po yung formula. Kung napapansin nyo po, ito po yung formula sa my present value. Tapos, itong rate nun po is, ginawa ko na lang siyang x para mag-alpha export tayo sa calculator. So, ito po yung mga given sa gilid po. Apply na ba natin itong formula? Tapos alpha, tapos itong equal rito. Calc. 1,000 po yun. Ito po, 1,000. Times 1. Ano sa may 1. Plus alpha x po. So may ganun po na siya. Raised to sa may negative 5 over sa may alpha ulit alpha tapos x po. Shift. Solve po natin yan. Equal. Tapos mag-processing po yan. So pag nag-process po yan, ito na po yung lalabas. Tapos para makuha po yung rate natin, ito times po siya sa 100. So, nag-equal siya sa may 4.99. 4.99. So, equivalent din po siya sa may 5 po. Oh, so, ito lumabas na po siya. Tapos, answer times 100. Ito po, 4.9999. So, magiging 5 na po siya. So, paano naman pag solve sa payment of ordinary annuity? So, nag-base pa rin po ako sa tanong kanina. Tapos, hinanap ko naman po yung payment po. Tapos, given lang po rito is future value. Sa kanina po, yung given po ron is present value. So, magkaiba po ng formula pag ganun po. Pag future value po yung given, tas present value po. So, apply. Ito po yung formula. Apply na rin po natin. Ito po yung mga given. Nanggaling pa rin po ito sa tanong kanina. Times 5 po. Tapos shift. Tapos ito po, para makapoy percent. Para mag-percent po siya. 1. Shift. Tapos percent po ulit. Raised to 5 po. Yung 5 is time po yun. Then minus 1. So equal lang po siya sa may 999.999 or 1,000 po. So ito po siya. So paano man yung pag-solve sa number of period in ordinary annuity?
So, given naman dito is future value. Sa kanina po, present value naman po yung given. So, parang ganun lang din po siya. I-apply lang po tong formula. Tapos, ito po yung mga given. Na nakuha ko po sa tanong kanina. Tapos, ginawa ko po, what if ito man yung nawawala. Tapos, ito man yung given. So, ito man po siya. Over siya. Tapos, log. Ito po, sa calculator. Over 5525.6 times rate natin is 5%. Ship natural naman na po yun. Is 1,000 plus 1. Then over po siya sa may log din po. Log din nila po sa calculator. Plus 1 plus 80% po. 5 ship percent. Equal po siya sa may 4.999. So, ito, ni-round off ko na po, magiging 5 po siya. So, yung time po natin is magiging 5. So, paano naman yung pag-solve sa interest rate of ordinary annuity? So, given naman po rito is future value naman po. Sa kanina po, yung given po ron is present value. So, ito po yung formula. Wala po itong mga to. So, kung meron naman po to, ito man po yung wala. Kasi nag-double po ng multiply. So, apply na po natin sa formula. So, yung future value natin is 5525.6. Ito po, alpha, tapos equal po ulit. So, 1,000 times, ito po siya, 1, ito po yung sa formula, plus, ito po yung x, ito po ulit yung rate natin. Or rate po. So, magiging alpha, tapos ito pong x. Tapos, raise to time po. N po is nagre-represent siya ng time. 5. Minus 1. Ito po yung formula. Over x po. So, yung alpha, tapos ito po. Tapos, ship calc equal. Ship solve po yun. So, magpro-process naman po yan. O, ano po, nakuha na po siya. So, yung x natin is nag-equal siya rito. So, 0.00. Tapos, ita-times po natin siya sa 100 kasi yung rate po. Pag rate po, tina-times po natin siya sa may 100. So, answer times 100. So, equal po siya sa 4.99997. So, magiging ganito na po siya. 5% po.